Ang kwentong ito ay hango sa mga tunay na pangyayari. Kung ikaw ay matatakotin, ang kwentong ito ay para sa iyo. Marahil ay marami na ang nakarinig o nakakaalam ng kwentong ito. Maraming bersyon ang nagpasalin-salin na, ngunit ang mapapakinggan ninyo ay sadyang kakaiba. Nagsimula ang kwentong ito sa isang kabundukan sa Antipolo. Si Fredo ay lumaki at ipinanganak sa Sitio Kulasisi sa Antipolo, Rizal. Magsasaka ang kanyang mga magulang at lumaki siyang medyo salat sa pamumuhay. Kilalang tahimik at hindi nakikipagsalamuha si Fredo, lalong-lalo na sa kanyang mga kababaryo. Halos wala itong kaibigan dahil nga mas gusto niya ang mapag-isa lamang. Kontento naman at sanay na sa ganung pamumuhay si Fredo, kaya wala naman siyang nagiging problema. Hanggang sa isang araw, dumaan ang isang napakalakas na bagyo. Lahat ng itinanim at mga alagang hayop ng pamilya ni Fredo ay nasalanta ng bagyo. Dahil doon ay alam ni Fredo na magkakaroon ng tagutom sa kanilang baryo. Hirap na hirap ang kanilang pamumuhay. Dahilan upang maisipan ni Fredo na makipagsapalaran muna siya doon sa Maynila. Labag man sa kalooban, ay hindi na din siya pinigilan ng kanyang mga magulang. Dahil hindi nakapag-aral si Fredo, ay nahirapan itong maghanap ng trabaho sa Maynila. Wala kasing ibang alam na trabaho ito. Maski nga magmaneho ng sasakyan, ay hindi niya alam gawin. Kaya napakahirap man sa kanya, ay napilitan na rin siyang pumasok sa construction. Doon ay naranasan niya ang sobrang bigat na trabaho. Dahil nga hindi siya pala kaibigan, ay madalas na pinagtutulungan ito ng kanyang mga katrabaho. Lahat halos ng may hirap at mabibigat na trabaho ay ipinapasa sa kanya ng kanyang mga katrabaho. Halos sumuko na si Fredo sa kanyang buhay. Hanggang sa isang araw, nakilala niya si Leia. At di kalaunan ay kanya itong naging asawa. Binigyan sila ng 3 anak at doon ay lalo siyang nagpursige sa paghahanap buhay. Hirap man sa pagtatrabaho si Fredo, ay wala naman siyang magawa dahil kailangan niyang kumita ng pera para sa kanyang pamilya. Isang araw, bumisita ang kanyang nakatatandang kapatid upang humingi ng tulong na makahanap ng trabaho. Agad-agaran naman niyang tinulungan ang kanyang kapatid at naipasok niya din ito sa isang junk shop. Ngunit sa kasamaang palad ay minalas ang kanyang kapatid. Isang linggo pa lamang ito sa Maynila ay ninakawan ito at pinatay. Halos sisihin ni Fredo ang kanyang sarili sa sinapit ng kanyang kapatid. Naging bugnutin ito at mainitin ang ulo. Naging madalas na rin ang pagtatalo nila ni Leia. Dahil alam ni Fredo na nadadamay lamang ang kanyang asawa sa kanyang mga iniisip, ay nagpasya na siya na dalhin na lamang sa Antipolo
ang kanyang buong pamilya upang doon na mamuhay. Wala namang pag-aalinlangan ay pumayag na rin si Leia. Total, maganda naman ang pamumuhay doon sa Antipolo. Probinsya at walang gulo na hindi katulad sa Maynila. Noong nakarating na sila doon ay ibinigay ng kanyang ama ang dating kubo ng kanyang kapatid. Nagsimula nang naging masayahin si Fredo. Bukod kasi sa maganda ang ani, ay mababait din ang kanilang mga kapitbahay. Nakita niya din na masaya si Leia kahit simple lamang ang kanilang pamumuhay. Ayos na sana ang lahat. Hanggang sa isang araw, umuwi si Fredo ng dala-dala ang isang bolo na may hugis kalabaw sa may hawakan. Nung una ay normal pa naman si Fredo, hanggang sa unti-unting nagbago ang kanyang pag-uugali. Naging tahimik ito at madalas na naghahasa ng kanyang bolo kahit sa 10 oras na ng gabi. Halos gabi-gabi ay literal na mas katabi pa nito ang kanyang bolo kaysa sa kanyang asawa. Balisa ito lagi at madalas na parang kinakausap niya ang kanyang sarili. Isang gabi, nakita ni Leia ang kanyang asawa na nakatalikod at naghahasa ng bolo. Dahan-dahan niya itong nilapitan at nang humarap ito ay halos mawalan siya ng malay tao dahil sa kanyang nakita. Pulang-pula ang mukha ni Fredo at nanlilisik ang mga mata nito. Halos hindi na niya makilala ang asawa dahil kumapal na ang kilay nito at punong-puno ng balahibo ang kanyang muka. Walang pagdadalawang isip ay bigla-bigla na lamang tumakbo si Leia. Kinabukasan ay kinausap nito ang asawa. Umamin naman si Fredo na minsan nga ay nawawala siya sa kanyang sarili at madalas ay nakikita niya ang isang napakalaking anino na hugis napakalaking tao. Pero ang mas ikinatakot ni Leia ay nang sabihin ni Fredo sa kanya na madalas siyang bulungan ng napakalaking anino. Sa sobrang takot ay napagkasunduan nilang mag-asawa na itapon ang bolo sa ilog. Doon ay sinamahan ni Leia upang masaksihan niya na talagang gagawin iyon ni Fredo. Kitang-kita ni Leia na itinapon ng asawa niya ang bolo doon sa pinakamalalim na parte ng ilog. Alam niya sa sarili niya na sobrang imposible na may makakita pa ng bolo. Noong araw din namang iyon ay halos bumalik na sa normal si Fredo. Nagpaalam din ito sa kanya na bababa siya sa bayan upang maibenta ang natitirang ani upang may sapat silang pera bago sumapit ang Pasko. At dahil nga may kalayuan iyon, ay tiyak niyang doon na si Fredo magpapalipas ng gabi. Pinayagan naman siya ni Leia, ngunit sa isang kondisyon na magpapasama ito sa kanyang mga kaibigan. Matatakotin din kasi si Leia at ang kanyang mga kasama ay ang mga sobrang babata pa nilang mga anak. Doon ay inimbitahan niya
ang mag-asawang sina Berto at Ading. Agad-agara naman silang pumayag. Noong gabing iyon ay hindi makatulog si Berto. Kaya napagpasya niyang makipag-inuman muna sa kapitbahay ni Lea na si Adolfo. Isinama naman ito ang kanyang asawa at nag-iisang anak na babae. Sobrang saya ng lahat ng naroroon sa loob ng pamamahay ni Lea. Hindi nila alintanan ang nalalapit na trahedya. Dahil sa medyo na parami ang inom ni Adolfo, ay napilitan na ito na doon na magpalipas ng gabi kila Lea. 9:00 ng gabi, noong 3 ng Disyembre, ay tahimik na natutulog ang lahat ng tao sa pamamahay ni Lea. Nang bigla na lang nakarinig siya ng sigawan, nag-iiyakan at nagmamakaawang sumisigaw ang mga bisita ni Lea. Kitang-kita ni Lea kung paano pagtatagain ni Fredo ang kanyang mga bisita. Kitang-kita niya rin kung paano mag-iba ang anyo ng kanyang asawa. At hawak-hawak nito ang kanyang bolo. Doon ay walang pag-aalinlangan at dali-dali niyang kinuha ang kanyang mga anak at idinaan lahat ng ito sa bintana. Bago pa man makapasok si Fredo sa kwarto nila, ay matagumpay nang nakatakas si Lea at ang kanyang mga anak. Ngunit sa kasamaang palad ay wala ni isang nakaligtas sa mga bisita ni Lea. Bago pa man sumikat ang araw, ay pumutok na agad ang balita sa nangyaring trahedya. Hindi naman makapaniwala ang mga pulis at barangay na kaya iyong isagawa ng isang tao lamang. Takang-taka ang mga ito dahil sa sobrang brutal ng sinapit ng mga biktima. Sari-saring bersyon ng kwento ang lumabas. Ngunit si Lea at ang mga anak nito ang tanging buhay na saksi sa mga totoong nangyari. At magpahanggang sa ngayon ay naniniwala si Lea na ginamit ang kanyang asawa ng demonyong nagmamay-ari ng kanyang bolo. Noong gabi ring iyon ay tinapos ni Fredo ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pag-inom ng cyanide. Ngunit ang nakakapagtaka ay hindi na natagpuan ang sinasabi nilang bolo ng demonyo. So ayun na nga yung version ng kwento ko, pero napakaraming version ng kwento na to. Merong version na nagnakaw daw yung grupo ni Fredo ng makina ng panggiling ng bigas. At yung isa sa mga kaibigan niya, yung parang nakasalubong at naging saksi nung ginawang pagnanakaw. At ayun, kaya minasakir nila yung lahat ng bisita nila. Tapos hindi nila masyadong kadikit si Fredo, kaya nilason nila. Yung parang sapilitan lang pinainom ng cyanide. Yun yung version ng kwento. Kayo na lang ang magsabi kung anong version yung paniniwalaan ninyo.
At sikat naman tong kwento na to. Hindi ko na lang sasabihin ko anong title at saka yung mga tunay na pangalan. Kayo na lang ang mag-research. Basta alam nyo na kung saan yung lugar. Kung saan yung lugar na kung saan nangyari yung massacre. Okay, so dako naman tayo sa ating shoutout segment. Ayan, mabilisang shoutout lang ito. Ito yung mga nag-comment dun sa last na video ko natin yan, tigimo. Okay, so shoutout kay Jordan Gabiaso, shoutout kay Tim Jones, kay Disturb Spirit, yan, tropa ko yan, kay Siagre Manuel, kay Romheart Magpantay, shoutout din kay Bea Padilla, kay Nena Black, kay Queenie Ramos, at syempre subscribe nyo rin ang pinakamagandang recipe show, si Best Recipes Show. Ayan, magaganda ang niluluto niyan, tsaka masasarap. Yan, shoutout din kay Maria Batong Bakal, kay Carmelita Balita, kay Maria Landicho, kay Kimberly Clarkey, Lace Classic, ayan, Bonita Iyo Cantina. Ayan, so shoutout din sa'yo. Shoutout din kay Alberto Bay Santos. At sa mga hindi ko nabate ay sa next na upload na lang ulit. Okay, so kita-kits tayo. See you at ingat kayo dyan. Okay, bye.